Itinanggi ng isang baguhang kongresista na siya ang nasa likod na umano'y hakbang para tanggalin bilang House Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez. Iginiit naman ng isa sa mga Deputy Speaker na matatag ang liderato ng Kamara at hindi papalitan si Romualdez. May unang balita si Mark Salazar. Please state your name. I, Vicente C. Soto III. Kasunod ng pagpapalit ng liderato sa Senado, meron na rin daw umuugong na usapan sa Kamara para naman mapatalsik sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. ilang miyembro daw ang nagsumbong na may gumagapang ng pirma. Tawag lang yung naririnig ko, tawag-tawag lang. Na may tumatawag sa ibang members, pero hindi rin nagpapakilala. Ano pong sinasabi ng tumatawag? Hindi ako tinawagan eh. Hindi, sabi-sabi lang ng mga ibang members. Pero nothing concrete. Parang nag-start po to before pa ng 20th Congress. Saktong may regular meeting daw ang House leadership. At ang picture na ito ang magpapakita ng tatag ng speakership ni Romualdez. As you can see, nagkakaisa po ang House of Representatives. Nandun po lahat ng mga party leaders, nandun po ang aming majority floor leader, nandun po si Speaker at mga ibang Deputy Speaker. I think the photo will speak for itself na kitang-kita na nagkakaisa po yung House of Representatives sa party leaders. Kusang lumutang naman ang bagitong congressman ng Cavite 4th District na si Kiko Barsaga. Siya daw kasi ang chinichismis na tumatrabaho laban kay Romualdez. Bagay na pinabulaanan ni Barsaga. Mga kapartido niya pa raw sa National Unity Party ang nang-iintriga sa kanya, kaya nag-resign na lang siya sa NUP. Nagbitiw na rin siya bilang Assistant Majority Leader ng Kamara. Kina-question lang yung loyalty ko during that time, especially considering the last 2022 elections when my father, who was the president of the party at the time, chose to go against the party's decision in supporting BBM Sara and instead supported Leni Robredo. Ngayong wala na siya sa majority, lantad na ang dati na raw niyang opinyon laban kay Speaker Romualdez. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why po? Bakit po? Because he's the House Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. Wala pang pahayag si Speaker Romualdez tungkol dito. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.